Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan at tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at ang mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa kaaway. Ito ang panawagan ng Propeta Isaias sa mga Israelita. Maraming kaaway ang mga Israelita. Nandiyan yung mga kaaway na galing sa ibang bansa, tulad ng galing sa Syria o kaya sa impero ng Assyria. Pero nandiyan din ang kaaway na galing sa loob, sa kanila mismo, tulad ng mga makasalanan at mga hangal na hindi kumikilala sa Diyos. Pero malakas ang tiwala ng propeta na hindi sila pababayaan. Ang kaligtasan na darating ay inilalarawan niya sa kalagayan ng tao na may kapansanan o lupang tigang. Tao may kapansanan, ang bulag ay makakikita, ang bingi ay makaririnig, aawit ang pipi, lulundag ang pilay, ang tuhod at kamay na lupaypay ay palalakasin. Lupang tigang, bubukal ang tubig sa gubat, dadaloy ang bati sa ilang, may balon na bubukal sa tigang na lupa, mawawala na ang dating tirahan ng mga asong gubat, babalik na ang mga umalis sa Jerusalem, paghahariin sila sa kaligayahan. Papalitan na ng tuwa at galak ang lungkot at dalamhati. Ang panahon ng Adbyento ay panahon nga ng pag-asa.
Kailangan natin ang pag-asa ngayon na napakaraming problema sa ating buhay, sa ating bansa at sa ating mundo. Kung aasa lamang tayo sa ating kakayahan, walang pagbabago ang mangyayari. Walang mga improvement kung aasa lamang tayo sa tao. Kaya hinihingi sa atin na tumingala tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo umasa. Siya ang makapagliligtas sa atin. Hindi naman niya tayo pababayaan. Concerned din ang Diyos sa atin. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos ang ating buhay dahil sa Kanya ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiran ay magsasamang ganap. Umasa tayo, tumingala tayo sa Diyos, magdasal tayo. Umaasa po kami, O Diyos, na Ikaw ay darating upang kami ay tubusin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.